Palagi tayong binibigyan ng panibagong simulain. Mula ngayon. Hindi pinag-uusapan yung kahapon. Hindi. Mula ngayon. Kasi kung pumalya ka, pumalpak ka kahapon, mula ngayon, simulan mo. Hello? Nag-away kayo mag-asawa kahapon. Mag-aayos kayo ngayon. Mula ngayon. Tama. Simulan natin tama. Parang ito yung umpisa natin. O, baka pilosopo yung asawa mo, sasabihin siya, palagi na lang tayong ganito. Hindi, basta mula ngayon. Because they are new every morning. Hello? Pag nakakalimutan ko, paalalahanan mo ako. Mula ngayon. Ano sa Bisaya yun? Yung ngayon, karon eh. Ano? Sukad? O sige, yun na nga. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Palagi tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Kaya yung ayaw, wala, sarado na pinto. Malibang buksan mo. Take note ha, hindi ang Diyos ang nagsara ha. Hindi ang Diyos ang nagsara. Kasi kung ngayon naririnig ito mong mensaheng ito at meron kang dapat tanggalin sa buhay mo, ayaw mo. Hindi forever ang henceforth. Hindi forever. Pero pasalamat ka, naririnig mo pa, may pagkakataon pa. Mula ngayon, sukad, karon, from henceforth. The body is dead because of sin. Hindi na. If the body of sin might be destroyed. So ano sinasabi dito ni Pablo? Identification with Christ's suffering, with Christ's pain, with Christ's crucifixion on the cross. Hindi lang siya na-crucify doon. Pinakamasakit, pinakamalalang naranasan ni Pablo nung nasa krus. Nung talikuran siya ng kanyang ama. Kaya nagdilim ang paligid eh. Why? Kasi during that time na tinalikuran siya ng kanyang ama, it was the time na ipinasan niya ang kasalanan mo, ang kasalanan ko sa kanyang katawan. Hindi makatingin ang ama sa kanya. Sapagkat kasalukuyan niyang pinagbabayaran ang ating kasalanan. Pinasan. Take note of the word, pinasan. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? He took it upon himself. Kaya sabi ni Pablo, he became sin, who knew no sin, that we may become righteousness unto God. May kapalit yun. Pinasan na nga niya eh. Ngayon, naging Kristiyano ka, hanggang ngayon, pabigat ka. Tapat ang kapalit nung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kagaangan on our part. Bakit? Kasi tayo ay pinawalang sala. Tayo ay lininis. Tayo ay pinatawad. Kaya yun yung tanong ko eh. Doon sa nagsasabing naligtas ako sa biyaya, pastor. Kaya hindi ko kailangan sundin ang kautusan. Hello, saka pinatawad. I am crucified with Christ, nevertheless I live. There is a second thing.
about this, Galatians 2:20. Yet not I, but Christ liveth in me. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Meron nang nabubuhay sa atin. Bagamat nabubuhay tayo, pero hindi tayo ang nabubuhay. Sino? Si Kristo. Yeah. Yet not I, but Christ liveth in me. Ito. And the life which I now live in the flesh, yung ipinamumuhay ko habang nabubuhay ako sa katawang lupang ito, namumuhay ako sa, yun yung word na gusto ko i-emphasize, sa pananalig. What is the word faith? What is the word faith? The word faith is, sa Tagalog, pananampalataya. What's another word sa pananampalataya? Paniniwala. Ano pa? Yung araw-araw na pamumuhay, ano ang tawag doon? Pananalig. Ikaw ay nakasalig. Ikaw ay nagtitiwala. Ikaw ay nananangan. Ikaw ay nakayakap sa iyong pinasampalatayanan. Tama? Yung mayaman, sumasampalataya ba siya? Hindi. Bakit? Binigyan siya ng pagkakataong yakapin ng Panginoon. Ninakap ba niya? Hindi. Kasi hindi niya mabitawan ang pagkakayakap niya sa kanyang kayamanan. Hello? Ano ito? Kung yung una is identification, yung I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Bagamat siya'y nabubuhay, pero siya'y napako na sa krus. Kaya hindi na active yung laman. Why? Kasi nakapako na. Ano pa magagawa ng laman kung pinako mo na? And ultimately, namatay. As a result ng hindi mo pinapakain, as a result ng hindi mo binibigyan pagkakataon para sumigla, nalungkot. At dahil nalungkot, at kulang na sa pagkain, kasi hindi mo na pinapakain eh. Ultimately, maghahari at mangingibabaw ang Espiritu. Kasi kung Kristiyano ka, bagamat tayo nandito pa sa laman, nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya yung second word na gusto ko i-emphasize is the word indwelling. Bakit posible na mananggumpay ang isang Kristiyano? Bakit? Yet, not I, but Christ dwelleth in me. Alam mo yun? Napuyat ako rito kagabi eh. Tingnan nyo, John 14. Ang text ko na gustong tignan kagabi, itong verse 16. Nakakonekta to sa Galatians 2:20. Tingnan nyo. Verse 16. I will pray the Father, and He shall send you another comforter, that He may, underline the word, that He may abide with you forever. Kung meron mang dahilan kung bakit ang isang tunay na mananampalataya, isang Kristiyano, merong buhay na walang hanggan. Kung meron mang dahilan, it is because nasa Kanya ang banal na Espiritu. And He is meant to stay with a believer hanggang kailan? Hanggang kailan? May expiration? May expiration ba forever? Kaya bakit may buhay na walang hanggan ang isang believer? Because whosoever believeth in Him
should not perish, but have forever. Everlasting life. Ano yung dahilan? Bakit siya may forever? Because the Holy Spirit is indwelling. Kaya yung, yet not I, but Christ. Ito, lilinawin ko to. Dito ako napuyat kagabi. Kasi nung sinusuri ko, look at verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. So, hindi lahat ng tao may banal na spirito. Bakit? Kasi hindi nila matanggap. Literal to. Maraming mga tao, hindi tunay na Kristiyano, kahit nagpapanggap pa sila, kasi wala sa kanila ang banal na spirito. Bakit wala? Kasi hindi nila matanggap. Kaya pupunta ng impyerno, hindi sila pupunta sa impyerno na walang dahilan. Hindi. Pupunta sila ng impyerno kasi hindi nila tinanggap. Whosoever believeth in Him, yung simpleng believeth, hindi nila magawa. Kaya maraming pupunta ng impyerno. May pagngangalit ng ngipin. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Malaking panghihinayang. Akala ko, hindi ganun kasimple kaligtasan, kaya hindi ko pinaniwalaan yung sino mang sumampalataya. Kaya hindi ko sinunod. Pero sa totoo lang, ang dahilan nun, kasalanan. Huwag ka na magmaang-maangan. Kung meron mang dahilan kung ba't di mo pinili ang Panginoon, it's because mas gusto mo ang iyong kasalanan. Kaya ginamit dito yung whom the world cannot receive. Bakit? Kasi hindi uso sa mundo ang Panginoon. Hindi uso sa mundo. Kaya nga ayoko maging Kristiyano kasi daming bawal sa inyo. Nakarinig na kayong gano'n? Oo, ang dami ko narinig na gano'n. Kaya nga ako din na sumasali sa inyo kasi ang lulungkot mo. Oo, lulungkot nyo. Ang daming masayang gawin sa buhay, ayaw nyo. Take note, yung kasayahan na sinasabi niya, kaguluhan. Pagwawala. Tama? Tapos nagtataka siya, magulo buhay niya. Nagtataka siya, hindi matahimik ang kalooban niya. Why? Kasi wala sa kanya yung kapayapaan ng Panginoon. Verse 27. Ando doon sa John 14. Itong kapayapaan na ito, hindi katulad ng kapayapaan na galing sa mundo. Yan, ang linaw. Of course, hindi yan yung topic ko. Ang topic ko, anong pinagkaiba ng isang Kristiyano sa hindi? Tingnan nyo. For the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth Him not. Sabagay, hindi literal itong nakikita kasi ang Espiritu yan eh. Walang anyo yan eh. Because it seeth Him not, ito ang pinaka mabigat na dahilan kung bakit hindi siya naging Kristiyano. Neither knoweth Him. Hindi niya kilala. Hindi dahil sa hindi nagpakilala. Hindi niya kilala kasi hindi niya kinilala. May pagkakaiba ba yon? Ang daming beses mo na narinig yung katotohanan, pero imbis na iyong paniwalaan, mas pinili mong hindi paniwalaan. Sabi mo lang yan. May ganun ba? May ganun. At kung meron pupunta sa impyerno, dahil doon. Narinig mo eh. Kaya nga sa impyerno, ipapaalala sa yung mga talata na narinig mo eh. Uulitin sa gunita mo at naku, lalong nagdudugo na yung gilagid mo, kangangalit mo. Why? Kasi nangihinayang ka. Simple lang pala eh. Pero hindi simple yun. Kasi ang kapalit nun, pag pinaniwalaan mong katotohanan, ang kapalit nun, katuwiran.
Ayaw ng mundo yun. Kaya malibang baguhin ng Panginoon ang puso natin, hindi magbabago ang gusto natin. Kaya yung hindi magbabago kasi hindi magsisisi ng kanyang kasalanan at patuloy niyang yayakapin yung kanyang kasalanan. Pinili na niya kung saan siya pupunta. Wala nang kasalanan si pastor. Kasi maaalala mo, habang pinapangaral ko to, napanay ang Pasko pa dito. Kawawa naman to. Buti hindi nababali. Nilinaw ni pastor yan. At itong napapakinggan nyo, huwag nyo i-consider na paghahatol ito o condemnation to. Hindi. Biyaya ito. Bakit? Kasi pinapaalalahanan ka pa. May pagkakataon pa. Henceforth. Indwelling. Kaya, tinignan ko yung context. Yung banal na spirito. Ang sabi, si Kristo yung nananahan. Di ba? Si Kristo Bakit yung banal na spirito? Kaya nga, inumpisahan natin sa verse 16, I will pray the Father and He shall give you another comforter. Kasi during that time, nung nandoon pa si Kristo, kasama siya ng mga alagad. Tama? Pero ito, nalalapit na siya doon sa kanyang pag-alis. Kaya nga, chapter 14, verse 1, kino-comfort niya sila na let not your heart be troubled. Kasi nagpapaalam na siya Darating panahon, mapapahiwalay ako sa inyo. At nagsisimula na malungkot yung mga alagad. Paano na tayo? Ano mangyayari sa atin? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Alam niyo to. And if I go to prepare a place for you, I will come again. So that there, where I am, there you may be also. Upang kung saan ako naroon, susunod kayo. Doon din kayo. Alam mo ano yung sinasabi yan? Hindi tayo magkakaiwalay. Kaya huwag kayo malungkot. Kasi kukunin ko kayo. Ang ganda ng, if I go and prepare a place for you, I will come again. Ang ganda! Para kanino itong mga talatang to? Para sa believer. Para sa atin. Sumasampalataya. Comfort ito sa atin. Ito na. Sabi ng Lord, and whither I go, you know, and the way you know. Alam niyo, ito yung mga open-ended statement na minsan kailangan ng follow-up. Kasi nung sinabi ni Kristo ito, nag-trigger ng katanungan kay Thomas. Sino ba si Thomas? The doubter. Hindi ito yung anak ng babae, the doubter. So yung... Actually, doon sa pagda-doubt niya, pinapakita lang dito na gusto niya maging sigurado. Kaya if ever siya yung naglalakas loob palagi na magtanong, pinapatunayan lang na gusto niya maging sigurado. Di ba? Hindi, masama ba magtanong? Pero minsan kasi pinapakita ng pagtatanong kung ano yung kalagayan ng puso mo. Anyway, nung sinabi ng Panginoon, whither I go, you know, and the way you know. Ang assumption dito, kung believer ka, alam mo kung saan pupunta ang Panginoon. At doon sa pupuntahan ko, na alam nyo kung saan yun, pupunta rin kayo ron. At kung saan yun, alam nyo yun. So, is the Lord presuming? Of course not. He's telling something, a factual truth, na kung hindi ka sure, magtatanong ka talaga, saan yun? So, Thomas, verse 5, saith unto him, Lord, we know not whither thou goest. Tagigianas lang naman siya. Siguro, nung nagpipreach ang Panginoon tungkol kung saan siya pupunta, either absent siya, or baka nakatulog siya. Kasi ba't siya nagtanong?
Of course, magiging part ng katotohanan, yung tanong niya na sinagot ng Panginoon, na ito, classic ito. Yung sinagot ng Panginoon, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Hello, I am the way. They say, you know the way. Whither I go is, you know. And the way, you know. So, ano nire-refer niya rito? Sarili niya. Kilala niyo ako. Alam niyo na ako yun. So, sino? Saan yun? Obviously, talagang hindi alam ni Thomas. Kaya nung sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Nung sinabi ni Kristo yun, yun yung panagot sa mga katanungan na hindi sigurado. Ngayong umaga, may katanungan ka ba sa buhay mo na hindi ka sigurado? Gusto mo ng kasagutan? Kasi yun yung dahilan kung bakit tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung bakit patuloy tayong nagsasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi natin alam lahat. May mga katanungan tayo na hindi natin masasagot. Pero mayroong kasagutan ng Panginoon. Amen? So, nasagot ba yung tanong ni Thomas? Ha? Nasagot ba? Kasi nung sinabi ng Lord na I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Sa atin, alam natin kung ano ibig sabihin doon ng Panginoon. Kung meron mang dahilan, bakit ka papunta sa langit? It's because of Christ. Tama? Verse 7, if you have known me, you should have known my Father. Kasi, nagsabi ang Panginoon, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Nung binanggit ng Panginoon yung salitang Father, nagkaroon ng follow-up question. Sino yung Ama? Kaya pinalo up ni Kristo yung kasagutan, if you had known me, you should have known my Father also. Why? From henceforth, you know Him and have seen Him. Ando na naman yung magic word. From henceforth. Alam nyo, sa akin, lalo ko nakikita yung kahalagaan ng ginagawa natin, yung pag-aaral. Kasi ang dami nating natututunang hindi pa natin alam dati. Tama? At yung henceforth, nagpapatuloy yan hanggang sa eternity. Hindi nagwawakas yan ng biglaan. Magugulat ka na lang, tapos na pala yung henceforth dahil nandudo ka na sa dapat mong puntahan. Hello? Ano sinasabi ko? Siguraduhin natin kapatid, doon tayo papunta. Hello? Siguraduhin natin na tayo ay sa Panginoon. Kasi posible ba na kahit nandiyan ka, wala ka sa Panginoon? Posible ba? O, sabihin niyo sa akin. Kasi baka bahagi yan ng pag-aalinlangan mo. Dapat masettle yun. Nanak ba talaga ako ng Diyos? Bakit ganito? Paulit-ulit na lang ako na ganito. Balik kami yung henceforth. Balikan natin yung pinagdaanan natin, kung talaga bang nadaanan natin, yung pagkakilala at pagsampalataya sa Panginoon. So, ito.
Dahil doon sa sinabi ni Kristo, you know Him and you have seen Him, He's referring to Himself. Hindi niyo pa ba ako kilala? Kasi kung nakilala niyo ako, nakilala niyo na yung Ama. Kung nakita niyo ako, nakita niyo na yung Ama. Why? Kasi the Father and me, I and the Father are so ba't tinaano mo pa yung Ama? Andi dito na nga ako, the very manifestation of the Father. At dahil napag-usapan na naman yung Father, si Philip nagtanong, absuelto na si Thomas. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Pakita mo sa amin ang Ama, sapat na. Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Nakita niyo ng Ama nung makita niyo ako. Bakit ngayon tinatanong mo? Naipakita ko sa inyo. Look at verse 10. Kaya napakalaga, believer ka eh. Bakit? Kasi tingnan yung verse 10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? Pakinggan maigi to. Kasi mahalaga to. I am in the Father, and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that... take note, mahalaga yan. Gayong, I am crucified with Christ, iko-connecta natin dito. Kasi it speaks of identification, it speaks of indwelling. Kaya nung nabasa ko yung verse 17, teka muna, hindi ko ipaliwanag yung kabuuan nitong chapter. Bakit? Kasi indwelling does not only mean Christ in me. Napakahalaga na kung ano yung meron si Kristo, yun yung meron tayo. Kasi, ano meron kay Kristo? Nasa Kanya ang Ama. At siya ay nasa Ama. Alam niyo kung ano yun? That's relationship. Sige, tuloy ko. He that hath seen me, hath seen the Father, and how sayest thou then, show us the Father? Verse 10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself. Take note. But the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Now, pakiguhitan niyo yung He doeth the works. Kasi iko-connecta ko ito dun sa anatomy of ministry. Kung ano man ang ginagalaw ni Kristo, kung ano man yung ginagawa ni Kristo, yun yung ginagawa ng Ama. Hello? Verse 11, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin. Ngunit sa totoo lang, paniwalaan nyo kasi ang Ama ang gumagawa. Kung ano man yung nakikita nyo sa akin, yan yung ginagawa ng Ama. Bakit? Sapagkat nasa akin ang Ama at ako ay nasa Kanya. Speaking of indwelling, medyo naging tanong ko to, pero nasagot naman ito. Look at verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that
believeth on me. Sino yun? Yung taong may pananampalataya kay Kristo. Sino yung may pananampalataya kay Kristo? Yun yung tao na nagsasabing, I am crucified with Christ. He that believeth on me, the works that I do, speaking of ministry, the works that I do, shall he do also. Natapos ba ron? And greater works than this shall he do. Why? Because I go unto my Father. Alam nyo,